is the 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tara na sa tambayan ng bawat Pilipino. Kasama sina Charlie Manalo at Comfy Manalo. Kwentuhan at talakayan. Ito ang Barangay 13. Hatid ng D1206 AM. Maulang hapon mga katambay. Kayo'y nakikinig at nanonood dito lang sa inyong paboritong tambayan sa hapon dito sa Barangay 13. At Ako po si Charlie Manalo. Ay, sorry. Ako po si Charlie Manalo. Ang katambay niyong laging game sa mga kwentuhan at balitaan dito sa ating barangay. At ako naman mga katambay, si Comfy Manalo, ang katambay niyong laging may dalang good vibes at kwentong swak para sa lahat. Ngayong Lunes mga katambay, samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang at masayang usapan sa aming segment na Tambayang Campus. Pero bago tayo magsimula, grabe. Dalawang magkasunod na bagyo, ang daming nasalanta, ang daming nawalan ng ari-arihan at mas masama ito yung nasawala ng binawian ng buhay, no. Marami po sa yung kay Tino yata may 200 na, no. Pero ito yung in fairness nung kaya Uwan, parang kulang ng letter H, no? Parang Juan. Kaya Juan, dahil maagap ng paghanda, kasi alam super typhoon talaga, meron pong nasawi, pero ang date siya parang dalawa Pa lang sa Bicol. Sana wag na madagdagan. Sana wala. One death is too many nga. Sabi nga. Pero ako kasi I've been covering disaster beat since nung bata pa ako sa Manila Chronicle pa ako noon Lagi pag may mga ganitong bagyo, laging ang taas ng bilang ng casualties, lalo yung Yolanda, 'di ba, yung pinakamadugungan natin bagyong tumama. Alam mo yun yung pinagandaan na hindi handa. Kasi ilang araw pa, mga 2 days, 'di ba, nag-a-announce na yung dating pangulo doon na preposition daw sila. Preposition na. Pero ayun, grabe yung casualty doon. Libo-libo. Anong preposition pinagsasabi nila noon? Nandun ako nasa Yomiuri Shimbun ako, Japan News, nandun kami. Isang hotel nga kami na tinuluyan ni Secretary Gasmin at saka ni Secretary Mar Rojas Wala naman silang gamit, wala silang dalang pagkain, wala silang dalang baon. In fact, nung kasagsagan ng Yolanda nung Sabado ng gabi, inaatake ng diabetes si Secretary Gasmin, naghanap pa ng insulin sa during the height of the typhoon at wala talagang equipment at pagkain na preposition. At ngayon nga kahit na napakalakas ng bagyo, if category 5 di ba, si Uwan imagine yung casualty napakababa, 2 lang, at even yung damages to properties hindi ganoon kalaki. Kasi wala pa yung bagyo. Yung evacuation center pinuno na, talagang nag-force evacuation na para at least maiwasan yung lalo mga nasa low lying, di ba? Pero before kasi dumating si Uwan, ito yung Kitino, masyado ng pinupolitika. Yun na lang daw, DCC kay Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan po natin, no? Noong 2017, no, sabi po, nag-announce po ang dating DPW Secretary na mayroong allotment na 33 billion para sa flood control project ng Cebu. 2017, panahon po yon ni dating Pangulong Duterte. At noong 2019, may sabi nga na 26 billion din ang allotment para sa flood control project. Kaya po mga project yan, panahon po ni dating Pangulong Duterte. Huwag na po natin politikahin. Kung ayaw nyo tamaan yung ayaw tamaan, huwag na natin politikahin. Sabihin na natin, di ba, ayusin natin to. Yung para sinyo mag-design dahil maraming namatay kay Tino. Unang-una po, hindi naman inaasahan din ganun kalakas si Tino. Kaya lang yung para si Ondoy. Masyadong malaki si marami yung rainwater na dala-dala, isang buwan.
yung bagyo, kasi yung bagyo, ang sukatan kasi yan, hangin. No? Kaya nagiging super typhoon, ito yun na yan yung gustiness niya, di ba? Ganun kalakas yung Pero pagdating, yung pala si Tino, napakaraming dalang tubig, ulan. At kung may sisinful tide, isa rin dito, syempre, yung nakalbong kabundukan at yung, sabi nga, yung isa raw, isang dahilan daw, yung subdivision na tinayo doon sa yung luxury village. Yung Monterrasa. Isa pa yung kailan nabigyan ng permit to? Kailan tinayo to? Tinatayo pa lang yata Pero yung isa pang sinisisi ron yung Dolomite project. Isa pa yung Dolomite din. Hinukay yung diba, yung bundok para durugin, gawing buhangin at dalhin dito sa Maynila, diba? Yun yung ginawang Dolomite Beach dyan sa Rojas Boulevard Marami pong factor kung bakit nangyari yan. Wag po natin politikahin kasi maraming tatamaan. Baka bumalik po sa inyo yung sa inyong kampo, yung pamumulitika nyo. At bumalik na talaga dahil 'di ba sa interview nga ng gobernador ng Cebu, 'di ba, last week, siguro a day after pagtama ni Tino sinabi niya na yung flood control projects ng Cebu ay nagsimula yan nung 2019 na ghost projects, yung mga ghost projects ng flood control diyan sa Cebu. At yun ang naging problema nila ngayon. Yung nga pala ito, yung Monday edition po natin ng Barangay 13, dedicated po ito pa sa campus, kaya po Tambayang Campus. Kaya lang dahil nga po dito natin binibigyan ng break yung mga estudyante na kumukuha ng kursong journalism. Nagkataon po suspendido po yung klase. Syempre may mga binahapong lugar, so hindi po nakarating yung ating mga estudyante ang ngayon yung mga taga PUP, taga Polytechnic University of the Philippines. Pero yung ating mga taga-subaybay sa PUP, wag po kayo kaya wala kasi ngayon po ay papalabas natin yung pilot episode ng school lecture. Ito po yung lecture on air na partnership ng PUP at ng Daily Chronicle, kung saan pinagbuksan natin ng pagkakataon na ang PUP ay makapaglunsad ng universidad on air. Ang PUP po bukod sa Open University, ito yung Open University di ba, yung non-traditional to kasi di ba may mga yung mga hindi po nakapagtapos nung panahon na sila ay nasa kolehiyo pa, hindi po nakapagtapos dahil kung anong man dahilan, nagtrabaho, so gusto ituloy pag-aaral, ito po na-develop po yung Open University. Pero bukod po ron, yung Open University ito yung tawag ito mga magkasabi ka mga thesis ba yun, ganun? Puro thesis, pero hindi ko kabisado, pero yun kasi yung nabanggit na parang non-traditional, so i-comply mo yung mga requirements, mainly more on thesis to. Yung school lecture partnership natin naman with PUP, ito naman maaari kayong mag-aral at mag-enroll sa PUP Open University, pero yung lecture nyo ay kukunin nyo dito sa panonood ng school lecture. So yung pag-aaral nyo at credited to sa kurso nila, yung panonood ng school lecture. Kaya yun. Bukod pa rito, meron palang University on Wheels, di ba? Meron pang University on Wheels. Ganun yung outreach program ng PUP. Ganun kagaling si President Bong Muhi ng PUP. Mabuhay ka, Dr. Manuel Muhi. At syempre, nagsimula panahon dito kay Dr. Emmanuel de Guzman. Magagaling yan, magaling na mga At ngayon, muna tayo mga katambay, ay ang buong Barangay 13, the 12:06 AM at IBC 13 at Daily Chronicle ay nagpapahatid ng simpatsya sa lahat po ng nasalanta ng bagyong Uwan at Nantino. Kaya naman po tayo ay magalaan ng ilang minuto para ipagdasal ang mga naapektuhan ng dalawang sunod na bagyo. Bago tayo. 6 AM at IBC 13 at Daily Chronicle ay nagpapahatid ng simpatsya
Kaya daw po tayo ay pagkalaan ng elemento para pagkasaan pa maapektuhan ng dalawang sunod na bagyo. Okay. Palayan po tayo. Kaya ngayon mga estudyante or sino man kahit po hindi estudyante basta yung gusto matuto ito ay ilaan para sa inyong lahat. Ito yung school lecture. Tutok lang dahil malayo tayo pag-uusapan at matutok saan ngayong hapon. Kaya kung estudyante kayo, graduate o dating tambay sa campus, siguradong may hugot ka dito. Tutok lang mga katambay dahil marami tayong mapag-uusapan at patutuklasan ngayong hapon. Kaya naman sa pagbabalik, huwag na natin padagalin ang ating school lecture. May bagong paparating, isang makabagong himig ng edukasyon mula sa PUP. Polytechnic University of the Philippines. Tuwing sasapit ang Sabado, di makakasama nyo. Handa ka na bang matuto? Halina, iska at isko. Scholar ng bayan, sila ikaw ang una. Kasama ka sa pagtuklas ng maliwanag na bukas. May tawanan at usapang makabuluhan, impormasyong ilalatag ay on demand. Matututo ka kahit saan at kahit kailan. Tara na at kami ay samahan. Stay tuned sa School Lecture. Asahin ang kaalamang bago, pagyayamanin ng talino at talento ng mga isko. Stay tuned sa School Lecture. Asahin ang kaalamang bago, pagyayamanin ng talino at talento ng mga isko. Magandang araw, Sintang. Ako si Rinoke de la Cruz mula sa Sintang Paaralan, Polytechnic University of the Philippines. Dito lang sa School Lecture. Dahil dito, ikaw ang una. Ito ay bunga ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng PUP at Daily Chronicle. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, nabigyan ng airtime ang mga programang pang-edukasyon na gaya ng School Lecture na bahagi ng ating Tele-University sa PUP. Dito sa School Lecture, layunin nating palawakin ang kaalaman ng bawat isa sa pamamagitan ng mga talakayan kasama ang ating faculty experts, mga personnels, professors, pati na rin ang mga scholar ng bayan. Para ito sa lahat na naghahangad ng accessible, inclusive, at socially responsive education. Saan ka man naroroon. Kaya tutok na, Sinta! Sisimulan na natin ang makabuluhang kwentuhan at matalinong usapan ngayong araw. Narinig niyo na ba ang salitang education for all? Ito ang paniniwalang dapat may pantay na pagkakataon ang bawat isa na matuto at makamit ang kanilang mga pangarap, anuman ang estado nila sa buhay o kakayahan. At dito sa PUP, isinasabuhay ito sa pamamagitan ng mga programang magtataguyod ng inclusive at accessible education para sa lahat. Alam kong excited na kayo para sa episode natin ito, pero bago muna ang lahat, Sinta, kayo muna ang bibida. Sinta, tell me. Yan, syempre gusto ko munang kamustahin ang ating makasama dito sa ating Facebook Live. Alam kong nanonood kayo, nakikinig at excited nang malaman ng ating mga diskusyon. Maglagay naman kayo ng ating mga heart reacts, like reacts, or even care reacts para malaman natin kung kamusta na kayo dito sa PUP at syempre sa mga nanonood sa DWBL. Dahil dito sa Sinta Tell Me, ang inyong well-being ang ating priority.
Yan, so wag na wag kayong mahiyang mag-comment, mag-like, mag-heart, at syempre, mag-share na ating Facebook Live ngayon. Shoutout po sa ating live viewers sa Facebook. At kung may mga mensahe kayo, sentiments, maaari nyo itong ilagay sa ating official Facebook page. Dahil tayo po ay live na live sa official Facebook page ng Polytechnic University of the Philippines at TWBL 1242. Maaari rin kayong sumama sa ating usapan sa X. Gamitin lamang ang hashtag #ILEducForAll. Narinig niyo ba yung bell na yun? Sign na yan para ipakilala ang ating estudyanteng magbibigay sa atin ng inspirasyon at aral dito sa Scholar. School Hour. Alam mo yung feeling na gusto mo talagang mag-aral pero ang daming humahadlang. Kasama dyan yung budget, yung layo natin sa school, minsan yung opportunity o pagkakataon pa para makapag-aral. Well, para sa ating susunod na segment, dito sa Scholar, bibigyang boses natin ang mga kwento ng mga scholar ng bayan, mga estudyanteng patunay na walang imposible kapag may sipag, tiyaga, at pangarap. Pero bago yan, makilala natin ang Scholar of the Hour, kilalanin muna natin ang kakaibang programang tumulong sa kanya para maipagpatuloy ang pag-aaral, ang PUP Education on Wheels. Ang Education on Wheels or EOW ay isang makabagong programa ng PUP Open University na naglalayong dalhin ang dekalidad na edukasyon sa mga kabataang hirap makapasok sa universidad dahil sa kakulangan sa pera o malayong tirahan. Sa ilalim ng programang ito, isang bus na ginawang silid-aralan ang umiikot sa mga komunidad upang maabot ang mga estudyanteng nagnanais makapagtapos ng kolehiyo. Nag-aalok ito ng Bachelor of Science in Office Administration na may kombinasyong face-to-face class tuwing isang araw kada linggo at online coursework. Sa tulong ng programang ito, mahigit 50 estudyante na ang nakapagtapos at ilan sa kanila ay magsasagawa na ng kanilang graduation march sa lalong madaling panahon. Ito ang tunay na diwa ng Education for All, ang edukasyong lumalapit mismo sa mga nangangailangan. Halina't kilalanin kung sino ang ating Scholar of the Hour dito sa Scholar. Makakasama natin ngayong araw ang isa sa mga estudyante ng Education on Wheels ng PUP. Siya si Alicia Mamorno, isang 32 years old student, ina ng 2 anak at kasalukuyang 3rd year Bachelor of Science in Office Administration student. Ayan, so kamusta na po kayo Ate Alicia? Thank you so much po sa pagpunta natin dito. Thank you, Noah. Ito, sobrang excited. Nakakaba kasi at nakaka-bless kasi masishare natin yung blessings na binigay sa akin, no? At saka yung pakiramdam mo na pakasaya at nakakaba talaga pala pag ina-interview. Opo. Pero mamaya ate, feeling ko may enjoy nyo naman po yung magiging pag-uusap natin mamaya kasi napaka-relax lang, napaka-ganda na magiging daloy po ng usapan natin. Pero ayun ate, nabahagyaan na natin kanina na kayo po ay isa po sa students ng PUP Education on Wheels. May una na po akong tanong kaagad sa inyo. Ay, sige lang po. Ready na ba kayo ate? Yes, ready na. Ready na siya. Okay, perfect. So ang first question po natin ay, paano po ninyo nalaman ang Education on Wheels? Like, pinagkwento po ba sa inyo? Paano nyo po siya na-discover? Nalaman ko yung Education on Wheels through posting sa aming barangay na hindi ko akalain, ay hindi ganitong programa. Curious, yun. Tapos, napag-alaman ko na pwede pala ako dito. Kasi nga, may sa post niya, kailangan ganito, ganyan. Tinry ko lang siya hanggang sa makapasok ng taga ako. At ito na, 3rd year na. Yeah. Konti na lang ate, makakagraduate na, di ba? Yes. Perfect. Sino po yung nag-udyok or nag-push po sa inyo na ituloy-tuloy po yung pag-a-apply po sa PUP Education on Wheels? Parang sarili ko na din, na willingness ko na din, tsaka determination ko na din na baka ito na yung sign na binigay ni Lord kasi pinagpipray ko talaga na sana Lord makapagtapos. Yun siguro instinct na din na ito na yun, baka ito na talaga siya. Talagang inihatid na po Yes. no, yung opportunity po para makagraduate po.
Ang next naman po na tanong ko, kasi di ba ate, PUP Education on Wheels siya. Napaka-unique ng Yes. concept, unique setup. Of course, nag-aaral tayo sa loob ng isang bus lalapit sa community natin. Ang tanong ko ate ay, kamusta po ba yung setup? Kasi hindi po siya araw-araw nasa campus. So, miss niyo na po ba yung mga moments na tumatambay tayo? Ayan, yung setup niya, isang bus, literal talagang bus na makikita natin siya. And then pagpasok mo sa loob, magugulat ka, ma-amaze ka talaga na may upuan, may lamesa, kung ano yung silid ng room natin sa eskwelahan. Ganun na ganun siya. Makakapag turo talaga ng maayos yung mga guro namin kasi may whiteboard, pwede nagsulat, magle-lecture. Style school talaga siya. Parang feeling mo talaga nasa PUP ka na, sa loob ka ng campus. Yes. Pero nasa bus ka lang pagbaba mo, ay ang galing. Ay, nandito Ganon. ulit ako sa barangay. Nasa barangay na ako. Alam ko na sa PUP. Pero si Ganon. PUP Educon Wheels kasi ate, ito yung way of PUP extending, di ba? Yung quality and free education para sa mga kasama natin. So, ano po ba yung feeling na nag-aaral po kayo malapit sa community pero at the same time, yung way ng pagtuturo ay masyadong nakaukit sa values ng PUP? Para sa akin, ano talaga siya, iba yung pakiramdam niya. Tsaka yung challenging pa doon, pag nandun ka na sa bus, sabihin na ganito, oh, meron tayong face-to-face, nakaka-excite. Pero sabi ko, paano nila ituturo? Paano yun? Ganon, curious, tapos Opo. masaya. Opo. So, masaya siya kasi ate, di ba parang, ayun nga, super excited ako kasi dun sa layout po ng PUP Education on Wheels. Kasi ang una, sa bus po kasi talaga siya. Napakagandang ano nun. Tapos yung fakta po na hinahatid nila yung classroom mismo sa barangay ninyo. Diba? So, in a sense, kamusta po ba yung pakikipag-coordinate po or yung pagtutulungan po ng PUP at ng barangay sa community po ninyo? So, yun pala, ibababa pa lang 3 days ahead or 1 week ahead pag nandiyan na yung schedule na binigay sa aming professor, sasabihin naman sa amin in advance na, o ganito, may face-to-face tayo. So, ako naman, as a class representative na din ng aming section, sinasabi ko kagad to sa barangay na magkakaroon po tayo ng face-to-face at ang action lang talaga ng barangay is doon, tumulong talaga agad. Andyan na, sige, on that time, ganitong araw, bigay mo sa amin, ibababa namin yung mga kasama nyo, baka pwede bumaba si ganito, si ganyan, pwede ho, ganun lang talaga. Kapag coordination lang talaga. So, si barangay po yung isa sa mga naghahakot po nung participants po ba or nag-i-invite doon sa mga sasali? Para ang dating po sa amin, pag face-to-face, ganito, meron tayong venue, antay lang kayo ng tent, meron doon, meron ng mga tables, may mga chairs na din per student, dito nyo tinaantayin yung bus natin. Ganon na po. Talagang sit back, relax, and learn, di ba? Yes. Perfect. Pero, ate, syempre, may magaganda tayong experiences with PUP Education on Wheels. Pero syempre, kanina, di ba, narinig natin, kayo po ay isang nanay, isang asawa, at ngayon isang estudyante na rin po. Medyo challenging po yung ganoong setup. Ano po yung, sa tingin niyo yung challenges or obstacles po na naranasan ninyo at paano niyo po ito nalagpasan? Ayan, salamat. Dun sa challenging na ginawa ko, siguro yung yung pagiging time management, kung paano ko babalansihin yung pagiging nanay, pagiging estudyante, at sa trabaho na din. Yun yung the most na nakaka-challenge. Tapos magiging nanay ka pa ng isang mga kamag-aral mo sa isang barangay mo na ikaw din yung nag-i-inspire sa kanila na ganito, ganyan. Bakit si ate kaya niya? So, kaya din natin na wala naman tayong masyadong pinagkakabalahan. So, ini-inspire ko din talaga sila. Yun yung sa akin na sana nakatulong ako sa inyo. Sinasabi ko lagi sa kanila sa mga namin, sa mga meetings namin na ganito, sana, ganito, ganyan. Sabay-sabay tayo makagraduate. Opo. So, aside sa pagiging nanay po sa loob ng inyong tahanan, nanay rin kayo sa loob ng inyong sa inyong classroom. Balita ko ate, kayo raw ang class president. Yes po. Ano po yung feeling na nililid nyo rin yung mga kasama ninyo sa community? Una-una, syempre mahirap kasi alam naman natin kasabayan mo rin is mga Gen Z din. Opo. Tapos meron ka ding mga kabataan na
independent naman na. So, ginagawa ko na lang, in-encourage ko din sila na advise sa inyo rin yung mga mas younger sa atin. Ganun. Pagtutulungan lang, tapos konting meetings lang, and then banding na rin para at least mahikayat ko sila na sumang-ayon din na tama to, ganito gawin natin. So kayo po yung isa sa pangunahing nagmo-motivate po, Yes. no? Sa mga kaklase ninyo. Pero ano po yung nagmo-motivate sa inyo, Ate Alicia? Nagmo-motivate sa akin yung sinasabi ng magulang ko noong elementary pa tayo, nung pinag-aaral tayo ng mga magulang natin, makapagtapos ka ng pag-aaral, yun na yung pinakamagandang regalo sa akin. Yun yung parang pinanghawakan ko na siguro hindi ko panahon noon na ako'y hindi nakapagtapos, pero ito na yung panahon ko para ma-share ko din sa kanila na kahit ano pa yung estado natin sa buhay, mahirap ka man, makakapag-aral ka basta gusto mo at determinado ka. Sabi nga po nila, di ba, may iba-iba po tayong pacing, may iba-iba po tayong oras sa buhay, and we believe na it's your time to shine. Totoo. Pero ate, kanina, di ba, parang nabanggit rin po kanina na kayo po ay may mga anak na. So, Yes. kamusta po yung pag-juggle ng inyong role bilang nanay at bilang estudyante po? Ayan, bilang estudyante, dahil first year ako nung nag-umpisa, nung 2023, so isang taon yung anak kong bunso na babae. Ang naging sa akin doon is struggle, obstacle sa akin talaga. Pag mag-online class, doon yung magpapa-breastfeeding ka, nakatingin ka sa camera, nakikinig ka, pero yung anak mo kailangan mong pasusuhin kasi nga kailangan mo din talaga na maging multitasking mommy ka. Hindi lang bilang estudyante, bilang nanay na nandun ka sa tahanan, na nag-online class, mararanasan mo talaga yung obstacle mo na iiyak siya, silent mode. Tapos may mga prof naman na nakakaintindi. Magsasabi ka lang ng aga na, ganito sir ha, kasama ko po yung anak ko, kasama sa online class. And so far, nagiging flexible naman po yung time kasi 'di ba parang since hybrid po siya may times na nakakapag-online class, may times din po na on-site class. Yes. Di po natin naiiwan yung papel po natin sa loob ng tahanan. Pero nadadagdagan din po tayo na experience bilang mga estudyante. So it's flexibility and it lets you learn at your own pace, di ba po? Ayan, so ang tanong ko naman, ate, is ano po yung reaction ng parents po ninyo nang nalaman po nila na kasali po kayo sa Edoc on Wheels? Kasi 'di ba, nasabi niyo po kanina na regalo niyo po sa kanila yung pagtatapos po. Yung nakita ko sa mga mukha nila na reaction nila, curious, totoo kaya to? Parang ganon. Tapos parang dahil hindi naman showy, minsan talaga yung magulang natin. Parang nararamdaman ko na lang, sige, supports kasi minsan pag may mga meetings kami, ako muna magbabantay dyan, ganon. Touch of heart na din talaga. Sabi ng nanay ko, mag-aaral ka ba talaga? Ganon. Kasi syempre, alam niya sa sarili ko na may ginagawa ka, meron ka ng trabaho, tapos mag-aaral ka. Parang nandun na rin talaga yung support din nila. At saka yung reaction nila, masaya. Pakiramdam ko naman masaya din sila para sa akin. At isang taon na lang, ate, mas lalo sila sasaya. Yes. Kasi graduate na kayo next year, ate. Isasama natin sila sa entablado. Opo. Pati si baby, kasama rin po Yes, natin lahat sila sa sila. pag-akyat, ate. Ayan, ang next na question ko naman po, ate, paano po naka-apekto sa inyo yung programa po ito bilang isang estudyante at syempre bilang isang taong may pangarap po? Sobrang nito sa akin, parang laking bagay nito sa akin kasi una, individual, wala akong kakayahan pumasok sa isang universidad o pamantasan ng PUP dahil nga alam natin na expectation natin sa paaralan, pero nandito tayo ngayon, nakapasok, tapos parang yung nakapasok na ako sa Edoc on Wheels, ay talaga sa school ka diyan ka nag-aaral, o paano, lahat din sila na-amaze na, ay talaga diyan. Parang feeling ko tuloy ang smarty ko, pero syempre dahil nga accessible siya, nakapasok dun sa education on wheels, parang feeling ko, sinishare ko na lang din sa kanila, ganito yung experience ko, ganito yung nagiging sitwasyon namin ngayon, parang in reality, sinasabi ko kung ano na experience ko. Opo.
Yung iba po kasi kapag na-mention po yung salita, PUP, nako, mahirap pumasok dyan, ganto, ganyan. Pero I think kailangan pang ma-explore nila kasi yung ibang enabling systems na meron ng PUP, kagaya na nga lang po ng PUP Education on Wheels para mas maging accessible yung mga aral at turo na nabibigay po ng PUP sa mga kasama po natin sa komunidad, di ba ate? Yes, sobra. I believe. So, ask ko na rin pala ate, ano po yung sa tingin yung pinaka-memorable experience na meron po kayo so far sa PUP Education on Wheels? Pinakamalaking memorable sa akin nung dalhin kami ng barangay namin sa school, tapos sumali sa mga intrams, yung mga ganun. Ay, intrams din. Opo, this coming, tawag dito, itong November, meron kaming coming. And then yung makapag-participate sa iba-ibang student ng Open University, na parang hindi kami iba kung ituring, lalo na pag nakita namin yung mga prof namin sa school, pag kunyari may pa-meeting, ganyan ba, kailangan natin may guide. Lalo na first year, talagang support po talaga. Nakapag, orientation ng buong klase. Hindi na lang kami ng barangay namin dito. Tapos ng orientation, naipakilala kami. Parang hindi kami iba sa mga estudyanteng traditional lang. Parang welcome na welcome po talaga. As in, family na. Yes. Kumbaga, winelcome po nila kayo with open arms, Yes. open heart, and a whole loving community po sa PUP, di ba? Ang last question ko na po ate ay, para po sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng education for all? Para po sa akin, ang education for all, kahit ano yung estado mo sa buhay, kung ano man yung kahit matanda ka na, bata ka pa, pwede ka dito. Tsaka wala siyang pinipili. Basta't gusto mo at determinado ka. Opo. Kasi 'di ba sinasabi rin natin, kadalasan may mga taong nadi-discourage po na tapusin yung pag-aaral nila kasi kanina yung finances, yung distance, tapos minsan sobrang busy na nila sa buhay kaya nadi-discourage na po sila. Yes. Pero through Education for All, pinapakita po natin ang edukasyon po para po siya sa lahat. Yes. Hindi po siya privilege, it's a universal right na Yes. binibigay po talaga para sa lahat, di ba ate? Yes. Ayan. Tapos, sa tingin niyo po, ano po yung greatest learnings na nakuha niyo po through PUP Edu on Wheels? Yung greatest learnings na natutunan ko sa Edu on Wheels, yun yung malasakit. Kasi kung ang school may malasakit sa tulad namin, mga kabataan, so far, parang gusto rin namin ibigay yung malasakit na yun sa mga next batch or next na tutulong pa para sa kanila. Opo. Ayan, thank you so much, Thank you so Ate much Alicia. din po. Palakpakan naman po natin si Ate Alicia sa mga nanonood ng Facebook Live. Alam niyo, Ate, habang nakikinig po ako, naisip ko na hindi mo pala talaga kailangang bumiyahe ng sobrang layo para lang makaabot dun sa accessible at libreng edukasyon para po maabot yung pangarap natin. Kasi minsan, yung pangarap mismo yung bumabiyahe sa atin, di ba? It's not just education on wheels, it's dream on wheels, di Dream ba, on ate? wheels na talaga. Talagang sinusundo ka na para makuha mo ang inyong pangarap, di ba? Siyempre, bumabiyahe, pumupunta sa inyo at tinuturuan po kayo. Grabe, nakaka-inspire po. Kasi pinapaalala nyo ate na yung education, hindi lang siya nasa loob ng classroom. Minsan nasa puso, nasa bawat pangarap, at syempre nasa community rin po natin siya, di ba? Regardless of who you are, ano man ang ginagawa mo sa buhay, di ba? So palakpakan po natin. Ayan, sa mga nanonood po sa ating ISCOL lecture at sa mga nag-enjoy sa ISCOL R, ilagay nyo na rin ang inyong mga sentiments, learnings, at gamitin din natin ang hashtag #ILEduForAll. Tayo po ay magbabalik ng ilang saglit. ISCOL Lecture. Sports fans, game na! From local arenas to the world stage, lahat ng aksyon, lahat ng kwento, nasa iisang show. Kasama ang veteran sports journalist na si Bill Velasco with live interviews with your favorite sports personalities dito sa Pilipinas at sa abroad. Don't miss the game sa Hardball with Bill Velasco every Monday to Friday, 11 a.m. dito sa radyo ng Bagong Pilipinas,
The 1206 AM, the future of AM radio. Magandang umaga! Bagong Pilipinas. Mas pinalakas at mas pinaigting ang inyong himpilan ng radyo sa umaga. Agahan na may kabuluhan. Sabay-sabay nating tunghayan ang maiinit at mahahalagang balitang hatid para sa inyo. 2 oras na balitaan ng may tamang impormasyon at malasakit. Kasama si Alice Noel at Simon Ong. Mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa The 1206 AM. Natin kasama si Ate Alicia kanina ay isang patunay na sa sintang paaralan walang estudyanteng naiiwan. At kung gusto nyo malaman kung paano natutulungan ng mga propesor at eksperto ang mga estudyanteng gaya ni Ate Alicia, tutok lang dahil sa susunod na segment, aalamin natin yan dito sa Propspective! Propspective. Mas komprehensibong talakayan naman ang ating mapapakinggan dito sa Propspective. Tuwing Sabado, iba't ibang mga propesor mula sa PUP ang magbabahagi ng kanilang kaalaman sa kanilang larangan. Kaya naman makinig, matuto, at makilahok. #ILEducForAll. Para magbigay ng kanyang kaalaman at mas detalyadong mga impormasyon patungkol sa Inclusive Education for All, narito si Director Jerome P. Permejo, MA mula sa Gender and Development Office ng Polytechnic University of the Philippines. Ayan po, Sir Jerome, kumusta na po kayo ngayon? Medyo kinakabahan tayo. Medyo kinakabahan tayo. Malamig pero mainit. Tama. Oo. Malamig pero mainit. Paano po yun, sir? Mainit dahil siguro sa ilaw. Pero saks lang naman. Saks lang naman. Nalalamig dahil sa kaba, sir. Okay, nakabahan ako kasi first time ko yung ganito with the ilaw and everything. Ay, with the ilaw. Parang sumakses na ako sa ganitong live. Tama, sir. Pero ang ganda ng register niyo sa, sir, sa live natin. Huwag kang ganyan. Kaway naman po kayo sa Hi. ating live viewers. Kung sa tingin nyo, fresh si Sir Jerome, #ILEducForAll. Diba? Ayan, sir. Ayan, usapang inclusive and accessible education, sir. Ano po sa tingin nyo ang ibig sabihin ng education for all? In its core, gusto lang nito mabigyan ng patas na pagkakataon ng lahat na makakuha ng edukasyon na makakatulong sa kanila para mas maging malago sila, mag-survive sila at mag-thrive sila. So regardless kung ano ang iyong kasarian, kung saan ka nagmumula na background, kung ikaw ay member ng IP community or ano ang iyong edad or meron ka bang kapansanan, dapat lahat ay pare-parehong makakuha ng edukasyon na makakatulong sa kanila para sila ay mag-thrive, lumago. And in a way, makakatulong din sila sa development ng ating community. Hindi ito pagtingin na parang kinakaawaan sila kaya kinakailangan tulungan. Kung hindi nakikita natin na sila ay mayroong kapasidad na maaari din i-share, hindi lang sa kanilang sarili, kundi para sa buong community. Yes, thank you so much. So in a sense, sir, parang ang education for all ay dapat makapagbibigay po tayo ng edukasyon sa bawat sino kahit kanino, ano man po ang kanilang background, ano man po ang kanilang physical, or ayun na po, background sa kanilang sarili. So in a sense po, or in the context of PUP, paano po natin na-achieve ang education for all? Ang PUP ay bukas para sa lahat. Yes. Mas may bukas para sa lahat. No? Na binibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa na makapasok dito. At sinisikap nating makapagbigay ng suporta at mabigyan sila ng tuntungan nang sa ganoon ay makasabay sila doon
sa iba. Yung idea kasi dito ay hindi sila ihihiwalay, lalo tigit yung, let's say for example, mayroong mga kapansanan, let's say physical, na sila ihihiwalay doon sa mga walang kapansanan at ituturing na parang espesyal. Hindi ganoon dapat. Dapat makita nila na sila ay katulad ng iba, no, walang pangmamata, at sila ay makakapag-express, makakapag-aral ng maayos, at ginagawa natin yan sa ating pamantasan. Of course, nagtitrain din muna yung ating mga kaguruan kasi paano ka makakapagbigay ng patas na edukasyon para doon sa mga mag-aaral kung hindi naman equip din yung ating kaguruan. Then at the same time, importante rin ang PUP, nag-i-improve tayo ng ating mga facilities nang sa ganoon ay masuportahan natin, maalalayan natin at mabigay natin yung mas makakatulong pa doon sa ating mga mag-aaral na mayroong pangangailangan nang sa ganoon ay hindi sila mahirapan. So, kung ano yung wala sa kanila, kailangan nating ibigay nang sa ganoon ay makasabay sila, which is ginagawa ng PUP naman ito. Nagustuhan ko yung sinabi nyo kanina, sir, na hinihiwalay natin sila doon sa mga usual na estudyante. And I agree po na hindi dapat ganoon. Yes. Kasi nagkakaroon po ng segregation. Yes. And alam naman po natin na segregation just fuels inequality. Exactly. At ayun nga po yung tinatry po nating labanan, bawasan dito sa PUP kasi ang gusto po talaga natin ay inclusive. Kasi the more na ihiwalay mo sila, the more na mararamdaman nila na Hindi sila belong. may kakaiba sa akin. Opo. Diba? At the more na yung ibang tao, titingnan sila na may kakaiba or espesyal, imbis na dapat tingnan natin na pantay. Lahat tayo ay pare-parehas. It just so happened na posibleng yung isa mahaba yung buhok, yung isa ay hindi. Yung isa ay mas matangkad, yung isa ay mas maliit. Posibleng ganoon. Yung isa medyo malabo yung mata, yung isa ay mas malinaw. Ganoon naman siya dapat tingnan na lahat tayo, regardless sa kung ano, physicality natin, kung saan tayo nagmumula, sa background natin, meron tayo mga kalakasan. At dapat yun yung ating tingnan, dapat yun yung i-cultivate. Kasi kapag nakita natin or na-enhance yung kakayanan ng isang individual, mas magta-thrive siya, mas makakatulong siya, at mas magiging masaya siguro na mag-aral at magtagumpay. Diba? Sa isang setup naman sa paaralan or sa classroom, di ba at mag-e-excel ang isang estudyante kapag pakiramdam niya ay welcome siya, Yes po. hindi siya tinuturing na iba, at yung tipong kasabay nung lahat, 'di ba? Walang pangmamata, walang pagtingin ng pag-awa. Yun yung pinipilit ko sanang ipaintindi rin sa lahat na hindi dapat ito tingnan na kaawa-awa, 'di ba? Kasi mas binababa mo pa sila eh. Dapat nga i-empower natin sila. Ganun yung idea. Tama, sir. Kasi minsan, di ba, kapag nagkakaroon ng discrimination scrutiny, mas nakakadagdag din siya sa factor ng mga kabataan na di natin natapos pag-aaral kasi they feel different. Ang question ko rin pala, sir, since pinag-uusapan po natin ng education for all, paano po ba siya naiiba sa traditional po na pananaw ng edukasyon ngayon? Kasi noong una, hindi naman tinitingnan na ang bawat isa ay mayroong iba't ibang mga pangangailangan. So sa idea ng inclusive education, so regardless kung saan ka pa nagmumula, kung halimbawa na ikaw ay mayroong kapansanan, for example, hindi ka dapat ihiwalay sa iba. Kasi ngayon sa pinag-uusapan natin kanina, the more na titingnan mo siyang kakaiba, the more na pababa rin yung tingin niya sa kanyang sarili. So imbes na kaawaan, dapat ituring sila na as is, katulad lang ng nakararami, katulad ng iba, no? Kasi pang problema yun, minority kasi sila eh. So hindi sila nakakapag-voice out madalas ng kanilang mga saloobin. Kung kaya sa inclusive education, yung mga tao na nakakakita dapat, tayo yung magsimula, no, na bumoses at tumulong sa kanila. At importante na makuha yung perspective nila. Baka kasi inyo nakakalimutan eh, hindi ka pwedeng magsagawa ng mga gawain na hindi sila kinoconsult. Yes. Kasi katulad ko, halimbawa, kung concern ng isang babae, bakit ako magpo-propose ng polisiya para sa mga babae? O halimbawa, walang kapansanan, ikaw yung magpo-propose para sa may kapansanan. Hindi dapat ganoon. Dapat nakukuha natin yung perspektiba nila nang sa ganoon magmumula mismo sa kanilang karanasan at alam natin kung ano yung kanilang pangangailangan. Opo. So, kumbaga, sumatotal, dapat bottom to top. Kailangan alamin mo muna kung ano po yung kalagayan ng mga magiging beneficiaries bago tayo mag-decide sa taas. Sa akin, napakahalaga ng tamang pagpaplano siguro. Opo. Or siguro bilang dahil nasa research sector din ako, ang iniisip ko, mahalaga na magkaroon muna tayo ng mga pananaliksik.
kailangan nating maunawaan kung sino ba sila, ano ba yung kanilang pangangailangan. Every year, nagsasagawa ang tanggapan natin ang Gender Equity, Diversity, and Social Inclusion Office ng survey para sa ating mga mag-aaral, para sa mga magtatapos at para doon sa mga first year. Sampling lang ito kasi madalas hindi lahat sumasagot pero as much as possible, pinipilit naming makuha yung dami ng population. Kasi gusto naming maintindihan gaano ba nakarami sa PUP yung may ganitong pangangailangan. Kasi kapag magpo-propose ka ng mga polisiya or gagawa ka ng mga gawain na hindi naman lapat sa kanilang pangangailangan, wala din. So, importanteng magets natin kung saan sila nagmumula kasi iba-iba yung pinanggagalingan ng bawat tao. Yan, thank you so much po for that, sir. Ayan, next question po natin. Pagdating po sa usaping inclusivity, syempre iba-iba po yung mga students po natin na nakakasama po natin sa PUP Education on Wheels. Ano po ba yung mga enabling mechanisms, steps, or systems na meron po ang PUP para po masigurado natin na lahat is nakikater? Well, sa akin, kinakailangan magsimula doon sa kaalaman. Dapat equip yung ating mga kaguruan. Kasi kung hindi sila marunong mag-handle sa kung paano nila papakisamahan or paano nila magiging way na kanilang pagtuturo sa mga mag-aaral, hindi rin siya magiging effective. And then at the same time, dapat doon mismo sa Education on Wheel, yung facility rin, mahalaga yon. Kasi kapag wala tayong hindi sapat yung ating pasilidad, hindi siya akma para doon sa mga may pangangailangan, hindi rin siya magiging effective. Mawawalang saysay lamang din yung ating mga ginagawa. Actually, yung inclusive education natin na ipinasa noong 2022, isa doon sa mga concern nito yun yung pagsasanay sa mga kaguruan and at the same time ay pagsisiguro na yung mga tamang pasilidad para doon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. So, dapat ma-meet natin yung mga bagay na yun. Kasi kahit anong sabi mo na inclusive kami, gusto namin gawin ito, and yet, wala ka namang sapat na kaalaman, hindi ka trained, and then yung facility ninyo, hindi rin siya, ano bang tawag doon, yung po ba yun? Parang comfy to learn? Oo. Kasi, kalimbawa, isa sa mga concern dito lagi natitingnan, diba? Pero sa mga classroom setup, hindi ko alam kung naabutan nyo to, ha? Pero, alamin natin. Diba, ang madalas sa setup ng mga upuan ay laging pang mga, yung kanan, ay, opo. bagsulan. Paano naman po left-handed? Yes, exactly. Dapat nako-consider din yung ganoong mga bagay. Kasi isipin mo, ako mag-aaral, tapos may sinasabi si teacher, so syempre magno-notes ako. Kung hindi akma doon sa kanyang kasanayan kung paano siya kumikilos, paano siya makakapag-notes? Diba? And then, ganoon din, may share ko lang, sa survey na ginawa namin, kasi parang 3 years na kami nagsasagawa ng survey, marami sa mga mag-aaral natin na ang kanilang problema ay medyo malabo ang mata. Parang ako, sir. Ayun, di ba? So, dapat, sa akin dapat kino-consider din to ng ating mga kaguruan and then kung paano sila gumagawa halimbawa ng mga visuals. Di ba? Doon kasi sa training na pinuntahan namin, ipinakita doon na dapat may certain laki din ng mga letra kasi hindi lahat yun nakikita. Di ba? Kasi posibleng, okay, ang ganda ng presentation ko and all, pero paano yung mga mag-aaral mo naman na hindi siya kayang mabasa? Di ba? Kasi nga masyadong maliliit. So, doon sa survey, nakita namin ang dami ng ganoon yung problema. Malalabo talaga yung mata. Hindi naman namin alam kung may mga salamin na sila. Diba? Siguro, ibang usapin yun kung may salamin sila at kung mayroon silang kakayahang makapagpagawa ng salamin. Diba? So, isa pang issue yun sa inclusivity. Diba? Sa bagay, sir, kasi mahal din naman yung salamin Yes. Tsaka ngayon, hindi lang siya kailangan may grado lang. Minsan, kailangan may correction pa for astigmatism. Tapos, yung, infrared po ba yun? Ayun, infrared. Tapos, kapag... Para hindi matamaan ng radiation yung kanilang mga mata. Tapos, dahil yung tama na po ng ilaw natin ngayon, kailangan photochromic na rin po sila. And also, dapat natitingnan natin. Dami ko na sinasabi. Also, dapat natitingnan natin, especially kung mga online classes. I know mayroon tayong setup ng 1.5 hours class, may 3 hours class. Dapat sana aware din tayo dun sa screen time lang na pwedeng ilagi ng mga tao. No, kasi baka mamaya sumusobra na siya at hindi siya maganda ang
effect doon sa mga estudyante natin na tumiting. And then doon sa kaguruan din naman mismo. Opo. Ayun sir, so napag-usapan natin sir, ano po ba yung mga need? Halimbawa yung visual assistance, pagdating po sa pagtuturo, tapos syempre yung mga screen time kasi yung attention span. Paano po natin siya kaya ina-apply when we talk about PUP Edu on Wheels? Well, sa kapamaraanan nun sa Edu on Wheels, di ba, may kalayaan silang may schedule lamang sila kung kailan sila maaaring magtagpo or kung kailan yung kanilang mga meeting. Dito, malaya yung mga mag-aaral. Number one, na magawa pa rin yung kanilang ibang ginagawa maliban sa pag-aaral. Nag-aaral sila, but at the same time, naaabot nila yung, nagagawa nila yung iba kanilang mga gawain. So, hindi sila restricted unlike doon sa traditional way na talagang sunod-sunod. Aral-aral, di ba? So, ano bang tawag doon? Self-paced ba yata ang tawag doon na pwede nating sabihin? Or hybrid modality. Hybrid modality, no? And then at the same time, I am pretty sure na yung mga kasama nating kaguruan mula sa Open University ay aware doon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. So, naiaakma nila yung kanilang kapamaraanan ng pagtuturo doon sa pangangailangan ng mga kasama or kabilang doon sa ating sa mga nag-apply or yung mga enrolled doon sa Education on Wheels. At napakalaking tulong nung hindi nila kinakailangang pumunta physically sa paaralan kasi sila yung pupuntahan ng paaralan. Yes. Ito yung isang bagay na kinakailangan maging malinaw sa atin, no? Not because meron tayong free education ay may expect natin nag-graduate na ng sabay-sabay ang mga mag-aaral. Ang ganda nung thought na yun, sir. Kasi isipin mo, ang bawat mag-aaral may iba't ibang pinanggagalingan yan. At natutugunan yan sa Education on Wheels. Like for example, kung ako ay isang mag-aaral, kahit libre ng edukasyon na kukuha ko, hindi lang naman yung matrikula yung aking iisipin. Kailangan pa po yung sa gamit. Lalo na po, halimbawa sa amin, sir, broadcasting, kailangan ng equipment, tapos yung mga devices, yung apps, kailangan din po yan. Exactly. Sa ganung kalagayan, papaano kung halimbawa yung mag-aaral, wala siyang financial capacity or walang extra, for example, sa pamilya na pambili ng mga material na gagamitin sa pag-aaral or even yung pamasahe pa lang pagpunta sa school. Mahal ng pamasahe ngayon, sir. At hindi lang yon. Sabihin natin, sige, may pamasahe ka, pero pagdating mo sa school, may pangkain ka ba? Ay, opo. Diba? Paano ka matututo ng maayos kung kumakalamang iyong sikmura? Diba? Hindi mo naman pwedeng sabihan yung mga estudyante na maglakad ka na lang. Diba? Sa pagkalayo-layo naman. Kaya yun yung laging binabanggit ko na not because meron tayong free education law, ang ibig sabihin lahat ay makapagtatapos na. Kailangan natin ng mga mekanismo, kagaya halimbawa nitong Education on Wheels, na ilalapit natin sa mga mag-aaral. Ang tawag doon equity. Kasi binibigyan mo sila ng tuntungan kasi yun yung mga bagay na wala sa kanila. Diba? Kasi yung iba nating mga mag-aaral, yung iba titigil dyan kasi sila, for example, yung breadwinner ng pamilya. Anong mas pipiliin mo? Focus nila yung trabaho, sir. Kasi yun yung nagpapakain sa pamilya nila. Yes. And sa Education on Wheels natin, nagagawa makapagtrabaho ng ating mga mag-aaral, but at the same time, naaabot nila yung kanilang pag-aaral din. At napakalaking tulong na sila yung pumupunta doon sa komunidad. Hindi naiisipin yung pamasahe. Diba? And I'm not sure lang kung doon sa Education on Wheels natin ay binibigyan din sila ng mga material like laptop or gadgets or something. Pero siguro kung ginagawa din yun, kung kabilang siya, napakagandang step nun. Napakagandang bagay din nun. And even yung pagbibigay ng load. Kasi di ba, pa-online yung setup. Halos lahat ng gamit, sir, sa sa mga digital platforms na, mga learning management systems. I think magandang i-consider din yan in the future. Yung loan allowances. Ayun, hindi lang naman kasi siya problema ng ating pamantasan kasi gipit na nga tayo sa budget natin. Pero general na ito, di ba? Pero sana ma-consider din yung ganoong mga bagay. No? So sana maliban sa pagkuha or pagkakaroon ng libreng matrikula, ma-consider natin may pamasahe ba sila? May pang-load ba sila? May pangkain ba sila? Kasi aliman doon sa mga bagay na yun yung wala sila at priority nila, malamang sa malamang mabibitawan din nila yung pag-aaral. Opo. So, kasi sir, hindi naman pwede na isang bagay lang yung i-fulfill mo dun eh. It's intersectional po sa bawat isa na kapag hindi mo na-fulfill yung isang factor, halimbawa, hindi mo nabigay yung baon nila, pangkain, magdo-domino effect po yan. Exactly. Makaka-attend man po sila sa mga klase, pero yung performance po ba nila ay tama? Diba ba, may sir? mga ganyan
experience tayo sa traditional na school na yung iba nga makakapasok sila pero natutulog yung bata sa klase. Bakit? Kasi puyat. Sa trabaho, sir. Oo, and then paano pa, hindi lang yun, di ba? Sabihin natin na considerate si teacher. Pero paano naman yung kalusugan ng individual? Opo. Di ba? Napapasok, puyat, ganoon. Paano siya makakasabay? Di ba? In short, paano kung halimbawa sa pagre-research, paano pa siya makakasama? Di ba? Opo. Mahihirapan ka din naman na pilitin sila na sabihin natin, totoo naman, ang pag-aaral ay isang karapatan pero isa itong responsibility. Pero kinakailangan nating tingnan yung pinanggagalingan ng mag-aaral. Kasi hindi ko mga libreng edukasyon na nakukuha niyan ay talagang, yun doon lang siya magpo-focus, hindi lang naman doon umiikot yung buhay niya. Opo. Mas swerte, no, yung iba na may suporta ng pamilya, mayroong finances talaga sila para sila makapag-aral at focus lang doon. Pero paano yung iba? So, hindi lang to sa disability pati sa financial capacity, yung pagiging inclusive dapat nakikita rin yun. At dapat natutugunan din siya ng pamahalaan. Kasi diba sir, kapag sinabi natin education is a right, diba meron po tayo tinatawag na rights holders, tsaka yung isa pa po, I think, basta something na naggagawa or ina-ensure na nabibigay at napoprotektahan yung rights na to. At kasama po tayo ang PUP bilang isang educational institution. Speaking of inclusivity, sir, bilang kasama sa ating mga karapatan sa pang-edukasyon, ano po ba yung mga trainings or parang mga pagsasanay na binibigay po natin sa faculty po ng PUP para masigurado po natin na inclusive yung pagtuturo po natin? Right. Mula sa aming tanggapan, iba't ibang mga pagsasana yung ating isinasagawa nang sa ganun ay makapacitate natin yung ating mga haguruan. Hindi siya kayang makuha ng biglaan, definitely, kasi syempre lahat ng mga pagbabago, matagal ito. Resulta noong pagpunta namin or pagdala namin dun sa meeting with Commission on Human Rights at ng iba't ibang mga ahensya, hindi naman siya government agency lahat, pero may mga academic institutions like PNU, for example, UP Diliman, no, na pinag-uusapan doon yung implementation ng Filipino Sign Language Act. Masaya ako na masasabi sa inyo, na dito sa atin sa PUP for the past 3 years na nagsasagawa tayo ng pagsasanay sa Filipino Sign Language Act kasi unti-unti gusto natin siyang integrate. Actually, yung pinapropose namin na policy ngayon, nasa stage kami ng paghingi ng feedback ng iba't ibang mga opisina dito sa PUP kasi natapos na siya. Naniniwala kasi ako dapat pag policy, dapat yung stakeholders dapat yung magbibigay ng feedback. So, we're done ng paghingi ng feedback sa faculty, sa admin, and then sa students na nakaraan. Ngayon naman, targeted yung specific na mga offices na magkakaroon ng may kinalaman sa implementation nito. So, kapag aprobahan yung policy na yon, magpapatuloy yung ating mga pagsasanay, kagaya doon sa Filipino Sign Language Sign Language training. And then at the same time, isa sa mga siguro pangarap ko personally na magkaroon tayo mismo ng interpreter sa PUP. Ay, opo. Siguro masisimulan natin siya sa mga small events. Pero liban doon, yung isa kasing provision na pinapropose namin na policy, yung mga ginagawang instructional materials, kapag inaral natin ng maayos siya, mayroong tamang laki ng letra na magre-rehistro dapat sa screen kapag pinapanood nila yung kanilang mga materials or kung ano mga learning materials na yan. And then at the same time, dapat maglalagay din doon ng magsa-sign language nga. So I believe malaking tulong yun, no? So kung sakali na maging ganun yung setup natin, hindi malayo na pwedeng pati yung member ng deaf community ay pwede na natin silang makater. Pero of course, syempre, matagal na panahon pa yun. Pero mga pangarap lang natin. Pero nagsisimula na tayo, no? Patuloy tayo ng mga pagsasanay kaugnay dyan. Ganoon din, medyo nakikialam ang aming tanggapan sa mga bagay-bagay. Sinusuri namin yung mga plano ng infrastruktura dito sa pamantasan natin para masigurado na inclusive sila. Lalo na sa stairs, sir. Yes. And of course, yung dami ng elevator. Opo. Diba? Well, primarily kasi gender yung concern namin. Pero nung nag-transition nga kami from gender to GEDSI na sa mas pangkalahatan, tinitingnan na rin namin yun, no? Na hindi naman po pwede na yung lahat ng mga mag-aaral ay hindi lahat ay kayang maglakad ng matataas. Diba? So dapat pa-consider din natin yung ganoong mga bagay. So nire-review din namin yun, yung mga infrastructure plans ng ating pamantasan para masigurado na nakikita natin kung ano dapat pa yung ipasok doon para mas maging inklusibo siya or mas maging mapanlahok siya at welcoming siya para sa lahat. Diba? Ganoon din, ang dami namin papel sa buhay. Yes, go ahead. Ito naman
naman nung nakaraan, naimbitahan kami doon sa pagpupulong para naman doon sa poopset natin at saka sa iApply. So marami rin kaming mga suggestion nga na maliban doon sa pagkuha ng demographics ng mga mag-aaral, baka pwede tayo makagawa ng kapamaraanan na tayo na din yung lalapit nga doon sa mga komunidad. For example, ang ating intended na maging mga mag-aaral ay mga IP students, 'di ba? Kasi baka dapat mas maging bukas din tayo sa kanila. At kapag ganoon, dapat tayo yung manguna gumawa ng kapamaraanan para sila ay mas feel na welcome sila pagpasok dito sa ating pamantasan. Ayos. Opo. Na-enjoy ko po yung way ng pag-share nyo po sa lahat ng papel po ng GEDCO, lalo-lalo na po dun sa pag-aaral, unti-unti pag-integrate po ng Filipino Sign Language. Ask ko lang, sir, may mga nag-i-implement na po ba or willing magturo po ng Filipino Sign Language sa PUP po? So far sa data namin, meron kaming 2 identified na individual sa PUP na gumagamit talaga, na marunong mag-sign language. Dati kasi galing siya sa labas na institution. Although ang ginagamit niya is American Sign Language. Yung isa naman, nag-training siya sa isang institution, Filipino Sign Language. And then kung hindi ako nagkakamali, yung isang program natin dito sa PUP, may elective sila ng Sign Language. Saan program naman po ito? Sa CAL ito, sa College of Arts and Letters. Yes. Correct me if I'm wrong sa mga taga-CAL. Pero meron sa kanila, na narinig ko lang naman. Pero inano namin yun, nire-request namin siya. Nakikipag-meeting kami sa CAL. Ka-partner namin sa training din yung nakaraan yung CAL. Kasi maganda siya eh. At yun yung isang gusto ko sanang maiparating sa lahat. This is not just for the clout. Kasi ito yung pangangailangan natin. Diba? So, dapat academic institution na tayo, ibigay na natin ng buo. Kaya nga, diba? sir, we're not just any academic institution, but we are a state university na kinikater yung people from all walks of life. Exactly, diba, sir? Exactly. Kaya dapat sa mga pagpaplano natin, kabilang din talaga natin sila eh. Isa yun, no? So, siguro para lang makuha ko or ma-sum up natin yung tinanong mo kanina kung ano yung ginagawa ng ating pamantasan. So, simula sa pagpaplano, paggawa ng mga pulisiya, paghihimay at pagtingin, pagsisensura ng mga proyekto, dapat lahat nasisilip natin siya at naipapasok natin yung konsepto ng inclusivity, ng gender sensitivity, ng cultural sensitivity rin. Dapat nakukonsider natin yung ganoong mga bagay. Isa pa siguro, no? Although hindi ko lang alam, sa iba nating mga lugar, hindi ko kasi alam doon sa campuses natin, pero baka dapat mainam sa mga pagtuturo din natin, gamitin natin yung lengguwahe na naiintindihan nila. Kasi mahirap mong ipilit na gagamit ka ng lengguwahe na hindi gagap ng mga intended mo na mag-aaral. So I think para mas maging inclusive din at mas madali nilang maunawaan, dapat isama din yung bagay na yun. Meron kaming, ito naman, magbibida na naman ako. Go lang, sir. Meron kaming ila-launch ngayong itong November na ito sa Safe Spaces Acto. Ang kabilin-bilinan ko sa kanila ay, if possible, make sure kung ipapamigay natin to sa iba't ibang campuses, dapat ay may translation sa mga wika na naiintindihan nila doon. Kasi time and time dahil natin nakita, di ba? Pag ipipilit nating gamitin yung mga lengguwahe na hindi naiintindihan or hindi lokal para sa kanila, may iba yung meaning. Diba? So, dapat mas lapat din sa kanila. I think part yun ng inclusivity, na inclusive education. Hindi naman sa pagbumayabang, pero kasi yung ating tanggapan, kahit medyo bata pa siya, iba't ibang mga institution na yung nagbe-benchmark sa atin. Kasi bukod tangi ang PUP sa meron talagang center na nakafocus sa inclusivity and diversity. Nabisita tayo ng Tarlac Agricultural University. Nabisita tayo ng Don Honorio University sa Pampanga ba yun? Or sa Pangasinan. Pati ng Bulacan State University. And even yung taga NEMSU, Northeastern Mindanao State University. Mga taga Davao. Tatlong school yun sa Davao na bumisita rin sa atin. Maliban doon sa pagbe-benchmark nila para sa gender mainstream
naming natin, bumibisita sila kasi bukod tangi yung PUP na merong diversity, inclusion and diversity na tanggapan. So, unique siya na nauna tayo doon. At itong pagkakaroon natin ng center na ito, Inclusion and Diversity, yun na kasi yung pangalan ngayon. Dati kasi Center for Inclusivity and Diversity. Opo. Tapos ngayon, nagbago na siya. Nag-evolve na kami. Yes, it's ever-changing. Oo, nag-evolve na yung office, diba? Kasi ang tawag na sa kanya ay Inclusivity and ano ba yun? Inclusivity and Diversity Plans, Programs, and Advocacy Section. Pero same pa rin naman siya ng nature. Yun yung kanyang focus pa rin. Magsiguro na maayos yung pagpaplano natin para sa member ng community, para sa PUP na may pangangailangan para mas maging mapanlahok yung ating pamantasan. No one left behind. Siguro yun yung maganda nating idikit pag sinabing inclusive education, walang mapag-iiwanan. At I think effective naman kasi for the past 3 years, hindi naman sa pagmamalaki pero nagmamalaki tayo. As we should. Oh yes. Ano tayo? Nako-comment tayo ng Commission on Audit natin dito sa PUP para positive commendation para dun sa effort ng ating pamantasan sa pagsusulong ng inclusivity and diversity. So, I guess patunay yun na effective tayo siguro. Pero yeah, maganda yung recognition pero yun din ay motivasyon para magpatuloy pa tayo na magsagawa ng iba't iba pang mga pagsasanay. Kailangan kasi natin ng kahandaan bago talaga kasanayan at hindi lang siya pwedeng on papers lang. Dapat nakikita rin po natin even through the materials. Exactly, no? Kasi kahit gaano pa kaganda yung policy mo pero hindi naman siya nagma-materialize, wala din. Kaya mahalaga, no, magsimula sa inclusive na paggawa ng polisiya. Pakinggan ang boses nila. Ano yung kailangan nila? Ano yung dapat nating i-insert pa dito, ipasok pa dito nang sa ganoon ay talagang matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Doon tayo mag-start. And luckily, I mean, we are starting. Oo. Ano naman tayo? Nasa magandang trend naman tayo patungo doon. Yes, opo. So makikita po natin na very active po talaga yung opisina natin in achieving education for all, inclusive education. Ang next na question ko naman, sir, may mga student-led initiatives po ba na tumutulak naman po para sa inklusibong edukasyon? So kanina, office initiatives. Ngayon naman po, student-led. Maraming mga mag-aaral na nakikipag-partner dun sa ating tanggapan at yun din yung gusto sana namin mangyari sa office kasi hindi kaya ng isang tanggapan lang ito eh. Dapat yung buong community ay nakikibahagi. And luckily, yes, marami tayong mga samahan na mga mag-aaral na mayroong kani-kaniyang inisyatiba. Yung iba naman ay nakikipag-partner din talaga kasi meron silang kamukha na advokasya or gustong mangyari kamukha sa amin. Yung student organization natin halimbawa from CAL, ayan, tumutulong sila sa atin dun sa ating mga pagsasanay. Yung student organization natin mula sa CSSD. Sorry, medyo biased kasi para kami sa office, mga taga CSSD at mga taga CAL. Natap namin sila. But anyway, ayun, ganoon din halimbawa, ito na pag-usapan natin kanina off-cam, yung mga student organization mula sa inyo sa COC, sa CS, and then sa OU, yun nga partnership natin na raising awareness naman para naman doon sa mga SRHR po. Yes, importante. Tsaka yung pinakabagong project na gagawin nga ay para doon sa raising awareness para naman doon sa HIV and AIDS. Yes po. Ano yun ha? Baka kasi ang nasa isip ng mga viewers, followers, and listeners natin, pag sinabing inclusivity ay focus lang ito sa disability. No. Hindi. No? Malawak yung sakop nito. And even yung persons living with HIV, kasama din yun. No? Dapat no judgment. Diba? So kaya pinupursige natin na i-promote ano yung dapat gawin, paano dapat maging handa, ano yung sa sexual health nila, paano mapapangalagaan. Ayan. Yeah, so makikita po natin yung effort, dedication, and time po natin to go through such lengths para lang po masigurado na inclusive and accessible po yung education natin. So, I think last question ko to, sir, so far. Bakit po ba... Last na? Dagdagan pa po natin, sir. Sige. Ayun, sir. Eto po, handa na po ba kayo, sir? Corina, handa na ba kayo? Handa ka na ba, sir? Sige, sir. Hingang malalim po tayo. Okay, sige. Okay. Eto na po ang susunod kong tanong. So, bakit po ba na mahalagang pagtuunan ng pansin sa kasalukuyang panahon po yung inclusive education? Walang tao na gustong mabuhay ng natatakot.
walang tao na gustong mabuhay na sila ay pinangingilagan at kinaawaan. Ang usapin ng inclusivity ay usapin ng karapatang pantao. Yun lang siya. E naniniwala ako na kahit saan pa tayo nagmumula, iba yung iyong estado sa buhay, mayaman ka man, mahirap, lalaki ka, babae, galing ka sa indigenous peoples community, lahat tayo ay gustong pangalagaan at isulong ang karapatang pantao. So, napakahalaga ng pagsusulong dito sa inclusivity kasi ang pinag-uusapan dito ay yung karapatang pantao. At yun yung pinaka-core, di ba? Yung pagiging tao. Yun lang naman siya, di ba? Walang panglalamang. Hindi mo inaapakan o sinasaktan yung iba. Ang gusto lang natin dito ay mabuhay ng marangal, matiwasay, nagtatribe tayo, nagagawa natin yung gusto natin na wala tayong nasasaktan at nagko-contribute tayo sa betterment ng ating community. Yes, betterment. So talagang kailangan natin masigurado na nag-aaral sila. Hindi lang basta nag-aaral but they are also studying safe, comfortable, and syempre na-achieve talaga nila yung goals nila. Ano yun mag-resonate eventually yan. Parang mirror lang yun Kung ano yung ibigay mo sa kanila, ibibigay din nila sa iba yun. So kapag ka sila nakaramdam na napahalagahan ako, naibigay din sa amin ito, sa kanila magmumula. Tutulungan din nila yung mga kasama nila sa community. Diba? Talagang when we talk about inclusive education, it's a community effort. Exactly. Diba ang sabi nila, it takes a community to raise a child. Gusto mo yun? Coach, diba? papa-highlight. Hindi ko alam kung saan galing yun So kayo na maglagay ko sa yung reference natin doon. Pero may ganong kasabihan. Sabi ni Sir Jerome. 2025. Baka ma-plagiarize. Ayan. So, from this conversation, ang dami po nating natutunan. Siyempre, nabigyan natin ng kahalagahan po yung pagkakaroon ng education on wheels, inclusive education, education for all. So, talagang nakita natin kung paano nga po ba gumagawa ng steps, paraan si PUP, and of course, andyan si OPO to achieve this goals po. So, exactly. Kung hindi tayo sinusuportahan ng ating pamantasan, mahirap din gawin ito Sa office kasi namin, pasensya na, medyo cheesy siya, pero dapat nandun kasi yung puso mo. Kapag hindi mo siya advocacy, pag hindi mo siya gusto, wala. Parang you're just doing it for the sake of accomplishment. Yes, and like, para makapag-comply ka lang. So, dapat nandun din talaga yung puso mo. We're so lucky sa office na at least yung ating administration sa PUP ay very supportive do sa ating mga inisyatiba. Kasi kung wala, kahit siguro anong pagsisigaw namin na support this or mag-propose kami, wala din. So, mapalad lang din talaga tayo. And bukas yung kanilang kamalayan pagdating sa ganitong mga usapin. And so, thank you so much po, Sir Jerome. Palakpakan naman po natin, Sir Jerome. Ganun, diba? Ganun siya, sir. Ganun siya. Pili ko, sir, pwede na kayo mag-pageant. Pinag-pageant. Alam niyo, sir, na-enjoy ko po yung pagsasama po natin, pagbabahagi. Siyempre, yung mga kaalaman na nakuha po natin sa isa't isa. So, napakaganda. At syempre, bilang isang communication student, isa rin po akong advocate ng inclusivity. So, maraming salamat po sa ating experience. Salamat. Ayan. So, kung nagustuhan nyo ang ating discussion with Sir Jerome, lagay nyo po yan sa ating comment section, #ILEducforall. Perfect. Ngayon naman, ilalagay natin ulit sa hot seat ang inyong mga memory. Let's see kung talagang nakinig kayo. Pero bago muna ng lahat, bibigyan namin kayo ng time para mag-review, makapag-ponder, at syempre para pag-isip-isip or magnilay-nilay pa sa ating mga napag-usapan dahil magbabalik pa po ang Isko Lecture. Isko Lecture. Balik ang Isko Lecture. Oras naman para subukin ang talas ng inyong isip at talino. Dahil dito sa Quiz Scholar, di lang tayo magre-review, kundi mag-e-enjoy rin tayo habang natututo. So, ready na ba kayo? Ito na ang ating question of the day. Before natin ibaba ang question of the day, gusto kong pag-isipan nyo ito, ha? Before tayo magsagot, hingang malalim at exhale. So, ito na ang ating tanong. Ang ating tanong ay, ano nga ba ang ibig sabihin ng abbreviation na EOW? Kung nakinig kayo, alam nyo yan. A, every other week.
B. Eating outrageous waffles. Ang dami nun. Dami nun. Bubusog ako doon. C. Education on wheels. Or D. Regine Velasco. Ayan. Napakahirap na mga tanong, no? Talagang mapapaisip tayo. Kunin nyo na ang inyong mga notes kung nag-notes talaga kayo at ilagay nyo na ang sagot nyo sa ating question of the day. I-comment nyo lamang ang inyong mga kasagutan sa aming official Facebook page at gamitin natin ang hashtag ILEduc4all. At malay nyo, may naghahantay sa inyo mga premyo. Next week, di natin alam kung ano ito, pero masisiguro ko na magugulat kayo. Gulat talaga. At syempre, huwag natin kalimutang itag ang inyong mga kaklase at kapwa scholar ng bayan para makasama natin sila sa ating talakayan. Quiz Scholar. Kasama pa rin po natin ngayon sina Sir Jerome at syempre si Ate Alicia para sa kanilang takeaways. Sisimulan po muna natin sa ating Scholar of the Hour. Ate Alicia, kanina po pinag-usapan po natin yung Education on Wheels, pinag-usapan din po natin yung inclusive education sa PUP. So para po sa inyo, ano po yung natutunan mo o na-realize ninyo tungkol sa kahalagahan ng pantay na edukasyon? Bilang isang individual, isang estudyante, natutunan ko bilang individual na kung gusto mo talaga yung isang bagay, makakapunta ka, makakamit mo talaga yung gusto mo. At saka syempre, kung alam mo naman sa sarili mo na may mga opportunity na lumalapit sa iyo, i-grab na natin siya. Yes, grab the opportunity. Yes. Kumbaga, paglapag niya sa inyo, sunggaban niyo na agad. Diba? Kasi Wala nang patumpik-tumpik tama, pa. wala nang patumpik-tumpik pa. Kasi sa PUP Education on Wheels, nag-park po siya sa barangay. Pumasok po kayo. Yes. Perfect. At muli, gagraduate na ulit ka next year, ate. Yes. Excited na po ako. Excited na rin ako. Yes. Thank you so much po, Ate Alicia, sa inyong kasagutan. Next naman po natin dyan ay of course si Sir Jerome. Ito na sir, ang pinakamahirap na tanong po para sa inyo. Hindi po makukumpleto kasi ang ating talakayan kung walang ating faculty expert na laging handang magbigay ng kanilang kaalaman kung gaano nga ba kahalaga ang equal opportunity sa edukasyon. So muli kasama natin ngayon si Sir Jerome mula sa JEDC office ng PUP. Ayan, so sir, ano po ba yung gusto niyo iwan na mensahe para sa ating mga kabataang manonood? Ayan. Alright. Hindi ko maaring sabihin na magiging okay na ang lahat kasi hindi natin hawak ang magiging takbo ng kapalaran. Pero gusto kong malaman, mababatid ninyo na mayroong mga taong handang tumulong at makinig sa inyo. May mga pamantasan na naririto upang kayo ay tulungan, upang kayo ay suportahan. So, kagaya ng binanggit kanina ni Alicia, pag may pagkakataon, grab na natin kaagad siya. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alangan na iisipin ninyo na baka hindi ako maintindihan o di kaya naman ay baka hindi ako makasabay. Huwag yun yung isipin ninyo. Pag buo sana yung loob ninyo na lumapit kasi merong mga pamantasan kagaya ng PUP at merong mga tao na handang tumulong magbigay ng suporta nang sa ganoon ay ma-achieve natin ng buo, mabigyan kayo ng suporta na inyong kailangan upang mas maging matagumpay pa kayo sa inyong buhay. Yes, maraming salamat po, Sir Jerome. At syempre, binibigyan din po natin na ang pag-aaral ay walang pantay-pantay na oras kasi 'di ba we should study at our own pace without feeling any pressure. And of course, gamit ang lahat ng mga supporting mechanisms po na ibinibigay sa atin. So maraming salamat po, Ate Alicia, Sir Jerome, sa napakagandang discussion. Ayan, so muli maraming salamat po sa ating mga kasagutan at palagi po nating tatandaan na sa Scholecture, hindi lang talino ang sinusubok, kundi pati ang ating malasakit at pagiging bukas sa pagkatuto. Recap. Mula sa ating mga nakasamang sina Sir Jerome Permejo at Alicia Estrellado, hatid namin sa inyo ang mga kaalamang napapanahon at may dalang aral. Ngunit bago tayo magpaalam, sama-sama nating balikan ang mahalagang mga punto sa talakayan natin ngayong araw. Simulan
natin sa Scholar. Sinabi natin kanina sa Scholar na ang pangarap ni Ate Alicia ay makapagtapos na pag-aaral at kasama na rin dito ang PUP Education on Wheels para sa pagtagumpay ng kanyang pangarap na ito dahil ito nga raw ang kanyang gustong ibigay para sa kanyang mga magulang. At sinasabi niya rin na kapag meron ng opportunity na ibinigay para sa atin, i-grab na natin ito nang walang patumpik-tumpik pa. Natutunan naman natin sa perspective kasama si Sir Jerome, ang EOW ay hindi lang siya basta-basta education on wheels. Ito rin ay dream on wheels. At kapag sinasabi natin na education for all, ito ay dapat na patas na edukasyon na ibinibigay para sa lahat. Kung ano man ang kanilang background, edad, kasarian, kailangan ito ay binibigay para sa lahat. Kasi kapag sinabi nating edukasyon bilang karapatan ng lahat, ito ay iginagawad ng walang pag-aatubili at syempre walang kondisyon. Nabanggit din natin kasama si Sir Jerome kanina na ang PUP ay bukas sa lahat at nagbibigay ito ng mga tsansa sa mga estudyanteng gusto makapagtapos ng pag-aaral without discrimination. So, kanina nabanggit din nila ang Filipino sign language na gustong i-achieve ng JEDC office kasama ang PUP at syempre kung paano pa maipagtitibay ang PUP Education on Wheels para mas maparami pa ang matutulungan nito. At iyon lang ang ilan sa ating mga mahalagang punto na naibigay sa ating prospective at scholar. Sa ating pagtatapos, binibigyan din natin ang ilang mga kahalagahan ng pagkakaroon ng inklusibong komunidad para sa ating mga estudyante na humaharap sa iba't ibang sitwasyon at hamon sa buhay. Ipinapakita natin na kahit kailan, hindi ito magiging hadlang para sa kanilang edukasyon dahil mayroon tayo mga universidad gaya ng PUP na nagsusulong ng mas accessible at inclusive learning space para sa lahat. Scholecture. Alright, and there you have it. Isang malamang diskusyon po ang ating nakuha para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang buong araw na punong-puno ng diskusyon, pagkatuto at syempre, inspirasyon. Mula po rito sa DWBL at Polytechnic University of the Philippines, ako po si Rinoa K. de la Cruz, kasama nyo tuwing Sabado ng hapon para magbigay ng kaalaman at ang inyong kakwentuhan. Abangan nyo po kami sa susunod na Sabado, dito lang sa Scholecture, kung saan sinta, ikaw ang una! May bagong paparating, isang makabagong himig ng edukasyon mula sa PUP. Polytechnic University of the Philippines. Tuwing sasapit ang Sabado, kami makakasama nyo. Handa ka na bang matuto? Halina't iska at isko. Scholar ng bayan, sila ikaw ang una. Kasama ka sa pagtukla. Magandang hapon ulit mga katambay. Siyempre, hindi makukumpleto yung ating episode pag wala tong portion to, ang ating shoutout portion. Magandang hapon kay Romel Livid, Wally Obispo, Rael Reyes, Roy Montano, Cindy RG, Cynthia Santiago, Teresa Toribio, Mariel Tubil, Archie CR, Hilario Tejuco, Juan Ortiz, Teodoro Calubag, Francisco, Resil Alderete, Marie Tiffany Hober, Jemima Pertamos, Francis Valerio, Jaja Piamonte at Jose Buban. At sa atin namang live na tagapanood, si Cecilia Manalo, good afternoon. Kay Elton, good afternoon mga Manalo Brothers. Kay Angelo Redaha, merienda Lunes ng hapon, Kuya Charlie at Kuya Confi Manalo. Shout 45 days na lang, Pasko na, mainit sa Malolos, Bulacan. Shoutout din. Mayroon ba akong ano? Shoutout din kay Jobs Pacanya, Ryan Linley Lacano, Kim Bacalo, Jomel Gonzaga, kay Jazz, kay Andy Aquino, kay Faye Yap, Johanna Albelio, Camille Valdez, Roxy Busa, Tino Henyo, Teresa Lucena, Chloe Ann Guerrero, Vanessa Apple Pilar, Donna Miralles, Chantal Claire de la Rosa, Cel Berondo, Bel Cruz, Jerry Joy, Nika Domingiano, Julia O, Gillian Atienza, Angela
Julia, Rose Quesada Rodriguez, Annabel Gaetano, Steve Sumido, Attorney Desi Gizon, Commissioner Bong Gizon, Ma'am Elizabeth Gran, and kay Ma'am Melay Austria. Maraming salamat sa pagsubaybay. Kita-kita ulit tayo sa susunod Dito, syempre, nagkatapos ang ating makabuluhang tambayan kasama ng inyong mga kabarangay dito sa ating tambayan sa Barangay 13. Muli, ako po si Confi Manalo. Ay, sandali. Ay, ano natin yung ating mga SOCMED accounts. Para masundan naman lang tayo. Kahit ano. Huwag mo kalimutan i-follow at i-like ang aming mga social media accounts para lagi kayong updated, mga katambay. Ayan, sa Facebook namin, The One 1206 AM, YouTube at The One 1206 AM, TikTok at Instagram at The One 1206 AM, at syempre ang X o dating Twitter at The One 1206 AM _. Maging updated rin sa aming newspaper, www.chronicle.com.ph, sa aming Facebook, Daily Chronicle, your virtual newspaper. Muli, ako po si Charlie Manalo. At ako naman si Confi Manalo. Hanggang bukas po muli, dito lang sa ating Barangay 13. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto. Ito ang Balitang Konektodo. Ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Cecil Villarosa, isang veteranong journalist na may puso sa katotohanan. Pakinggan ang News Bites. Balikan ang throwback tayo at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Dito lang sa The 1206 AM.